Isang magandang umaga sa ating lahat. Amen. So, purihin po Diyos. At muli, tayo ay nandito ngayon para makarinig ng mensahe ng ating Panginoon. So, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Muli ay tinawag mo kami upang makarinig ng iyong mensahe at pinagkakatiwala ko po ito sa inyo. Tulungan mo po na ang mensahe ito ay may hatid ng ayon sa iyong kalooban at tulungan mo rin ang aking po mga kapatid na maunawaan at maintindihan ang mensahe ito. Bukas mo aming mga puso at isip, matuon ang lahat ng aming oras na ito para lubos namin ito maunawaan. Nawa o Diyos, ikaw po ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga ito. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng iyong mahal na si Jesus. Amen. So, kung kayo po ay nanonood ng mga balita, masaya tayo dapat dahil merong isang 21 years old na nagdala ng karangalan sa bansa natin. So, yun po, nanalo si Alex Ayala sa tennis. At alam nyo po, bago yun, ay meron ding mga Pilipino na nagkalat sa Canada. So, kumbaga, yung imahe natin talaga ay nasira dahil may nagsalita ng masama, hindi maganda. So, pero binawi yun. Talagang makikita nyo yung paghanga ng mga ibang lahi sa ating kababayan. At isa po yung mahalaga na makarating ka doon sa Wimbledon. Yun yung mga inaasam-asam ng mga tennis player na makatong. At kaisa-isahan siya na nakatungtong doon. Kasi ano po yun, grass yun eh. Yung service naman, alam mo yun talagang pag nandun ka sa center court, kumbaga talagang narating mo na yung dream mo, yung pangarap mo bilang isang tennis player. Pero sabi nga niya, parang maliit pa yun kumpara doon sa mga sikat na Venus Williams, mga kilala. Pero dahil nanggaling siya sa Pilipinas, malaking bagay po. So meron siyang pangarap meron siyang talagang dream na nais niya matupad, matapos na maayos. Sabi nga niya, naalaala niya yung siya ay nagsisimula, sumasakay ng tren, bitbit yung sapatos, pero nandun yung determinasyon na marating yung kanya. So, sa umaga po ito, ito yung series number 6. At ito na yung katapusan ng series ng Reveal. At sabi niya po, at kung babalikan, so yung Reveal to basically reconstruct or to spiritually restore individuals and relationship back to God's intended design. At yung ating tema sa Reveal ay God's work in broken lives and broken places. At dito ay pinag-usapan natin yung una, yung return to God, restore worship, rebuild the walls, overcoming opposition, restore integrity, at yung pamuli, finish strong. Dapat tapusin natin ng malakas. At yung aming halimbawa, si Alex Ayala, tinapos niya ng malakas. Despite yung mga struggle na pinagdaraanan niya, ay tinapos niya ng malakas. So, ganun din tayo sa ating buhay, yung spiritual na buhay natin. Kailangan tapusin natin. Sabi nga, yung huling message ni Pastor yung almost. Diba? Yung halos na, mararating mo na yung finish line eh. Pero may mga tao pa na halos akbang na lang. At ganoon din tayo, paano natin ito matatapos. So kung nais natin na yung vision na inilagay sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay, ay gusto natin itong maabot. Makarating tayo dun sa finish line, may choices tayo talaga. Kumbaga, kung nais natin na maabot ito, so despite yung mga setbacks, mga struggles, kailangan gagawin natin ito ayon doon sa kalooban ng Diyos at plano niya. Nang walang
shortcut. Hindi po pwede na meron shortcut para lang maabot natin ito. So yung pong ating pong scripture ay pabalik. Doon po sa Nehemiah chapter 6, yung scripture natin. Dito po ay idinitalya ni Nehemiah yung pagtatapos ng pader ng Jerusalem. At sa gitna po ng matinding oposisyon, yung maaway na nangyayari sa halip na gumamit ng puwersa, tinangka ng mga kaaway na pigilan si Nehemiah sa pamamagitan ng yung paggabala, paninirang puri, pananakot, nilabanan nito ni Nehemiah yung mga pakanan nito ng matibay na merong focus. Meron siyang focus, meron siyang pangunawa at panalangin. At sa huli ay natapos yung pader sa loob lamang ng 52 days. So tayo po, maraming tao ang marunong magsimula, marunong gumawa, pero hindi marunong magtapos. Sa atin, di ba? Ang tawag doon, hindi nga skogo na. Ang galing nating magsimula, pero minsan nasa kalagitnaan pa o malapit na, hindi natin ito natatapos sa iba't ibang kadahilanan. Si Nehemiah, malapit na matapos yung pader pero mas tumindi yung oposisyon sa kanya. Bakit? Dahil tanda natin na yung atake ng kaaway ay mas maigpit, mas mabigat kapag nandun na tayo sa close to breakthrough. Yung malapit na, halos nandun na, ay marami pang humahadang. Halimbawa tayo, meron sa ating ministry, meron tayong mga plano, meron tayong gustong gawin, na maabot na pero darating yung atake ng kaaway na mas matindi para hindi natin ito matapos. Yung close to breakthrough, akbang na lang. Kaya kung gusto natin magtagumpay yung rebuilding, kailangan natin itong tapusin na malakas. In strong. Kailangan gawin natin ng malakas. So meron po ang 5 punto na tatalakayin. Una, do not be distracted from your assignment. Refuse to be intimidated by fear. Guard your integrity until the end. Recognize God's hand in the victory. And finishing brings testimony to others for God's glory. Ito yung mga 5 punto na napakahalaga na dapat nating maunawaan at dapat natin. Kung meron man tayo na may mga plano tayo, may gusto tayong marating sa buhay natin, ano ba yung dapat natin gawin? So yung number 1, do not be distracted from your assignment. Sabi po doon sa verse 3, sabi doon, kaya nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. Iniimbitahan dito si Nehemiah ng yung mga nag-uupo sa kanya para makipag-meeting. Na kung titingnan natin, mukha namang harmless, pero may masamang plano. May masamang plano. Kaya sabi niya doon sa inyo, I cannot come down. Hindi ako makakapunta dyan. At sa buhay natin, meron tayong nararanasan ganito. Akala natin parang hindi naman nasa maganda sa tingin, sa ating pananaw, pero meron palang hindi magandang kahinatan. Kaya, maraming distraction sa ministry. Sa bawat ministry, sa church natin, may mga distraction to para tayo ay magtagumpay. So, nandyan yung unnecessary arguments, yung drama sa buhay, nandyan yung comparison, offense, personal attacks. Ito yung mga bagay na ma-experience natin kapag tayo ay nasa ministry. Kapag tayo ay nasa isang iglesia. Lalo na kung sa mga leader ng isang iglesia, meron tayong hinahawakan. Ito ay nangyayari. At dito tayo makakaranas ng panghihina, madidiscourage tayo, itutuloy ko ba ito, gagawin ko ba ito.
lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa. Kung bababa tayo o magpapadala tayo sa distraction, titigil yung progreso. Hindi natin marami. Kapag alam mo yung calling mo, hindi ka basta-basta matitinan. Hindi ka basta-basta matitinan kung alam mo yung calling mo. Siguro isang halimbawa, si Pastor Roye, alam niya yung calling niya doon. Pero kung kayo nararanasan niyo yung kanyang pinagdaanan doon, maaaring itutuloy ko ba ito? Manghihina ka kasi pag nandun ako, minsan, ilan lang talaga. Ito, gano'n, pero yung natin, minsan wala. Minsan mapapatanong ka kung isang taon na halos, naiintindihan ba nila o naunawaan ba nila yung mensahe na amin po dinadala mo natin. So ito yung mga bagay na pwedeng magpahina sa'yo. Pero dahil alam mo yung calling sa'yo, itinutuloy niya. Pero yun nga, kailangan natin ipanalangin ito. So ano yung ano natin dito ay kailangan iwasan ang distraction tulad yung chismis, drama o unnecessary arguments. Kasi hindi po yun maiiwasan. Kasama yun. So dapat mag-focus sa calling at responsibility mo sa church. Hindi lang ito sa pastor o leader, kung meron tayo, kabilang tayo, meron tayong pinarumunan dito, yung dapat nating tandaan. Huwag kayang ilihis ka ng maliit na bagay mula sa malaking layunin. Kung nasa music ministry ka o anuman. So dapat tandaan natin ito. Kapag may distraction at tayo nanghina, tanong natin, makakatulong ba ito sa purpose ko o sa purpose ng Panginoon sa buhay ko? Yun yung dapat nating maunawaan. Kaya, ito yung sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2. Sabi doon, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan at pagkamatay sa krus at sila ngayon nakaupo sa kaharian ng trono ng Diyos. So upang makatapos tayo ng malakas, kailangan natin manatiling nakatuon sa ating Panginoong Jesus at sa mission na ibinigay niya sa atin. Maraming distraction ang darating, ngunit ang focus natin ay dapat sa Panginoon. Kasi kung yung focus natin ay hindi sa Kanya, hindi natin matatapos yung ibinigay na vision para sa buhay natin ng Panginoon. So, kasama yung distraction, pero dapat nakafocus tayo sa ating Panginoon Jesus. Kasi ginagawa naman natin ito dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Hindi naman natin magagawa yung anumang ginagawa natin kung hindi natin alam na ito yung nais ng Diyos sa ating buhay. At lalo higit sa iglesia nito. So, ang point number 2 po, refuse to be intimidated by fear. Doon sa verse 6, sa verse 9, tinakot nila kami upang itigil ang gawain. So, tinatakot sila, nandun, nagamit yung mga kaway, yung reputasyon, takot din sa threat, sa failure, naman. Pero nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Yun yung ginawa ni Nehemiah. Imbis na umatras, imbis na sumuko, ay nanalangin. At ganun din po tayo kapag sa buhay natin, kapag meron tayong pinagdaranan, kailangan ang una talaga na gagawin yung ating panalangin. At tanda natin, ang fear ay weapon ng enemy. Ito yung kanyang ginagawa. Bibigyan tayo na tayo ay matakot. At kapag pinairal ang takot,
titigil yung ministry, hihina yung faith natin, mawawala ang vision. Pero, kapag nag-pray ka, lalakas tayo. Kasama yan habang nandito tayo, habang ginagawa natin. Kapag lagi tayong takot, titigil talaga yung ministry natin. Lihina yung pananampalataya natin. Mawawala yung vision na binigay natin. Pero kung tayo ay mananalangin, lalakas tayo. Ito lang week na to, siguro isa sa laging ipinagpipray ko kapag darating na yung katapusan ng buwan. Ang prayer ko, Lord, ibigay mo po yung pondo na pangailangan ng church para masustain lahat ito. At kapag nakita ko na end of the month, parang hindi kaya, kaya kung mapapansin nyo minsan, naghihintay pa ng isang linggo. At itong month na to, dalawa yung pinagano natin, tinulungan natin. So, makikita natin na pero kapag nananalangin tayo, alam natin hindi tayo pababayaan doon. Kailangan mataas yung pananampalataya natin na susustain niya natin. Hindi dapat mawala yung vision, dapat matuloy-tuloy ito kasi ito yung plano ng Diyos. So yung mga distraction nandun, yung takot lagi nandun. So ang dapat natin gawin, huwag natin hayang tigilan ka ng takot sa iyong paglilingkod. Ipag-pray ang bawat takot o fear at ipagkatiwala sa Diyos. Maging matapang dahil kasama natin ang ating Panginoon. Siguro kapag leader ka, si Pastor Raul, makakaranas ng panghina pagdating niya dito, minsan 3, mag-i-start. Pero parang manghihina ka ganito. Pero habang tumataya, dumadami, lalakas. Kasama talaga ito, yung fear, yung takot. Pero kung alam natin, ito yung mission na binigay, ito yung calling, tuloy-tuloy ito. At pinalalahanan tayo. Sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y sasayaw, huwag ka matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, at tutulungan, iingatan, at ililigtas. So kapag ka may takot, ano man yung nais natin sa buhay natin, ano man yung dream natin, ano man yung mithiin natin, hindi tayo dapat tumatas. Ang lakas natin ay hindi galing sa ating mga sarili, kundi sa Diyos na kasama natin. Nakita po natin, ang isang halimbawa, si Alex Ayala, bakit niya narating? Hindi siya natakot. Ang comment nga sa kanya, ang tapang niya dun sa laro kagabi. Ang tapang niya talagang pinakita niya na hindi. Ang kalaban niya, defending champion. Pinanood ko po yun, defending champion yung kanyang kalaban, pero nandun yung kanyang talaga yung tapang para yun yung dream niya. So dapat tayo, lalo na tayo mga mananampalataya, meron tayong Diyos, lalo natin na kasama natin, hindi tayo dapat atras. Hindi tayo dapat atras. Dapat tanda natin na yung ating lakas, yung galing, ay nagmumula sa ating Panginoon. Yun yung dapat natin panghawakan. Ano man yung nais natin, ano man yung minimithi natin sa ating mga buhay, sa personal man, sa iglesia, ito yung dapat natin. Kung sasayo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Napakaganda na panghawakan natin ang mga salita.
Ano po yung ikatlo? Point number 3. Guard your integrity until the end. Sa verse 11, sabi po doon, ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin yun. May nagbigay ng maling advice kay Nehemiah na magtago ka doon sa templo. Tumago ka doon. Mukhang spiritual, pero compromise. So, kaya tinanggihan niya ito. Dahil alam niya na ganun din sa buhay natin eh. Parang kala natin maayos gawin mo ito, pero merong makakompromise naman yung iyong pagiging Kristiyano. So, tingnan natin na ito yung dapat nating maintindihan. Minsan, ang temptation ay hindi obvious na kasalanan. Minsan, ito ay shortcut. Kumbaga, darating sa punto na akala natin, tama naman eh. Pero ito yung mas shortcut natin gawin eh. Para maayos natin, para matupad ko lahat. So, ano mang bagay yan? Lalo na kapag tayo, nasa labas tayo, nagtatrabaho tayo, marami tayong ma-experience na ganito. Mga shortcut na bagay para magawa. Pero, mako-compromise yung ating pagkakristyano. So, kapag malapit ka na sa finish line, huwag kang mag-compromise. So, tapusin mo na malinis yung laban. Ito yung problema sa atin eh. Kumbaga, ang haba na ng pinagdaanan natin, ang haba na ng nilakbay natin, yung jogging natin, marami na tayong iba't ibang pinagdaanan. Pero, kung kailan nalalapit, o kung kailan ka tumatanda, ay saka tayo nakakapag-compromise. Dahil hindi natin matakasan ng lahat ng ito. Yun yung mga bagay na dapat nating pagsumikapan. Yung huwag tayo makapag-kompromiso at malagay yung pagiging Kristiyano natin. Sa maliit na bagay, sa buhay natin, sa ating bansa, sa sitwasyon, ito yung mga pinaglalabanan natin. Yung ma-compromise tayo. Yung shortcut. Nahilig tayo doon sa shortcut eh. Para mas madali. Diba? Kapag kami inaayos tayo, o sa picture ka, mas mabilis to eh. Maglalagay na lang ako para mabilis. Hindi na ako dadaan dun sa tamang proseso. Kasi gusto ko mas madali. Hindi ako mahirapan. Yun yung mga bagay na dapat. So, ang dapat natin gawin, huwag mag-compromise kahit malapit ka na sa breakthrough. Yung konti-konti na lang, ito na breakthrough at mapapahama ka pa. Iwasan ang shortcuts, lalabag sa kalooban ng Diyos. Panatilihin ang tamang pamumuhay hanggang dulo. Tayo, sa ating bansa, uso yung mga shortcuts eh. Ito yung talagang kasama na natin na kung tayo ay mahina, ay bibigay tayo. Ayaw natin na tayo ay mahirapan. Gusto natin mabilisan. Gusto natin kahit alam natin na bawal ito, pumapayag tayo. Pero tanda natin, mga Kristiyano tayo. Hindi dahil dapat nagsushortcut. Gawin natin, panatilihin natin yung tamang pamumuhay hanggang sa dulo. Kung may temptation, iwasan agad at humingi ng tulong sa Diyos. Mag-pray tayo. Alam natin, temptation ito. Kung merong accountability part, sabihin, kung alam natin na tayo ay natutukso, kung alam natin na lalagay tayo sa tama, sa mali, kailangan natin ng Panginoon. Nabigyan tayo ng wisdom, tamang desisyon sa gagawin natin. Kaya,
Sabi po ng Kawikaan chapter 10 verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinag-aarian ng kapayapaan. Ngunit ang may ligong landas ay malalantad balang araw. So ang integrity ay hindi lamang para sa simula ng ministry o sa ating Christian life. Ito ay dapat ingatan hanggang sa ulo. Yung ating integridad ay dapat nating pangalagaan. Hindi lang ito sa malalaking bagay. Di ba kapag yung maliit na lang, kung ikaw ay tendera at meron kang ibinibenta, halimbawa, pakuan, di ba? Siyempre gusto mo mapula. Di ba? Maganda. So tatanong mo ngayon sa tendera, hindi, maganda po yan. Ayos na ayos po yan. Pero kapag pumunta ka dun, pag binuksan mo, mapula. Mabuti kung doon mabibili sa taga-Morong, yung kasama natin. Kasi hindi daw siya nagbebenta ng mapudlang pakuan. Kaya sabi ni Tignan, pag bibili kami doon. Kasi magagalit siya pag nabili namin mapudla. Sa Pampanga, pag bumili ka, yun maganda. Kasi yung biyak, halos kalahati. Kitang-kita mo na. So, makikita po natin, maliit na bagay. O yung kasama po natin, yung asawa ng driver ng van sa Morong. Yun daw, hindi daw siya nagbebenta ng pangit. Kaya pag may gusto kaming bilhin, tatawag si Sister Rose kung meron. Kasi sigurado, 100% maganda talaga. So, makikita po natin na sa maliit na bagay, yung integridad natin. Kasi, yun nga mahirap kung sa maliit na bagay ay makikakitaan ka pa na wala ka palang integridad. Ang hirap, di ba? Parang ang pangit naman. Dala-dala natin yung pangalan ng ating Panginoon Jesus, pero sa maliit na bagay, nawawala yung integrity. At yun yung nasisira. Kaya nga ganito po ang basa natin walang integridad ang ano mo. So, tayo, dapat tayo yung maging ilaw at asin. Dapat yung integridad natin ay hindi kapag-araw lamang ng linggo o pagkasama yung mga kasano, kundi hanggang dulo. Nandoon yung integridad. Ano po yung point number 4? Recognize God's hands in the victory. Sa verse 16, sabi po doon, nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nila ito ay nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Natapos yung pader sa loob ng 52 days. Hindi dahil magaling sila, hindi dahil marami sila, hindi dahil walang oposisyon, kundi dahil kasama nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Kaya naging matagumpay yung kanilang mission. Kapag may success ang church, huwag maging proud. Huwag mag-claim ng credit. Ibigay ang glory sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin, kailangan sa Diyos yung papurihan. Hindi sa sarili na. Yung credit, hindi sa atin. Dahil yung papuri ay dapat sa ating papuri. Kasi yung ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. So, ang dapat natin gawin, ibigay yung lahat ng glory sa Diyos sa bawat tagumpay. Iwasan ang pride at pag-angay ng credit. Ito ako, magaling ako. Kaya ngayon nandito, kaya tayo ng tagumpay. Ako yung nag-initiate nito. Laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng nangyayari. Ano man yung ginagawa natin. Ano man yung inata sa atin. Ano man yung sinimula natin. Laging ang tagumpay at ang glory sa atin.
Sa bawat success, maglaan ng oras para magpasalamat sa Panginoon. Sa bawat ginagawa natin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na iba akong Kristiyano. Lahat ng ginagawa natin dapat ang mapurihan ay sa atin. Sabi ng awit 115 verse 1, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas, iyong pag-ibig na tatanging katapatan. Kapag may tagumpay po, huwag nating angkinin yung kalwalatian. Ang lahat ng papuri ay dapat mapunta sa ating Diyos. Ano man yung ginagawa, ano mang bahagi ka, ano man yung contribution mo dito sa iglesia, sa ating Diyos. Lahat dapat ang papuri ay sa Diyos. Yun po yung dapat natin. Kung gusto natin na makatapos tayo ng malakas, ito yung mga bagay na dapat natin gawin. Ano po yung panghuli? Ang point number 5. Finishing brings testimony to others for God's glory. Sabi po na verse 16 sa Nehemiah, na mabalitaan ang aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, ay napahiya sila at napag-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang matapos ang pader, naapektuhan yung paligid, at ang pagtatapos nila ay naging isang testimony. Naging isang patotoo yung kanilang ginawa. At kapag ang church ay faithful hanggang dulo, ginagawa natin, lalakas ang testimony, may courage ang iba, makikita ng community yung power ng Diyos. Ang finishing strong ay hindi lang para sa atin. Ito ay para sa kalwalatian ng Diyos. Alam niyo po yung sa Centella, ay murong na sila ngayon sa Centella. So di ba nagawa po sila ng bago nilang church doon sila. Alam niyo sila, yung mga gumawa nun, yung mga miyembro, talagang binigay nila yung oras at lakas nila. Nagtulong-tulong sila. Isang labor lang daw yung kinuha nila para matapos nila. So, yun, isang magandang patutuo yun. Yung mga miyembro ay talagang nandoon, nagpupursige, ginagawa para matapos yung kanilang mission yung gawa. So, yung iba, na-encourage sila pagka ganun. Kung nakikita natin na lahat sama-sama, makikita nila na nagkakaisa, isang malaking tuto. Ganito pala, itong mga born again na ito. Ito pala yung church na ito, yung PMC Zion. Yun pala. Kaya nagagawa nila kasi sama-sama sila. Sama-sama na ginagawa yung nais ng Diyos para sa kanilang iglesia. At yun po yung malaking bagay. Kaya makikita natin na sila ay nagkakaisa, nagkakasundo. At sila, meron silang kapatid kasi bakante yung lote sa isang kasamahan nila, anak ng isang, pinagamit muna nila kasi hindi pa naman tatayuan ng bahay. At doon sila nakapwesto ngayon. So makikita natin na nandun yung kanilang talagang determinasyon na ang gawain ito na ibinigay ay kailangan natin tapusin at gawin. So huwag lang mag-start tayo ng malakas. Kasi ganun tayo, malakas tayo pag nagsisimula. Nandun tayo talaga. Nandun yung init, yung kagustuhan natin. Dapat tapusin din natin ang laban ng tapat. Problema kapag dumating na sa gitna at meron naman medyo nahihirapan na, may struggle na, hindi na natin matapos. Maging consistent tayo sa faith natin. Consistent sa faith, service,
at yung commitment. Yun yung dapat. Tandaan natin na may impact ang iyong pagtatapos sa ibang tao. Kapag nakita ng ibang tao yung ginagawa ng iglesia, nandun yung pananampalataya, yung service, yung commitment natin. Dahil alam natin na ito gagawin. Meron ito impact doon sa mga nakakakita o nakakala kung sino ba. So dapat mag-set tayo ng personal goal natin. Mag-set tayo. Mananatili akong faithful hanggang dulo. Hindi ako mananatiling faithful hanggang kalahati lang. Hanggang dulo, hanggang matapos natin, dapat magiging faithful tayo. Mahaba na tayo, mahaba na yung nilakbay natin. Mahaba-haba na, marami na tayong pinagdaanan, ups and down. So dapat mananatili tayo faithful hanggang dulo. Kaya, sabi ng 2 Timoteo chapter 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito yung magandang larawan ng pagtatapos ng buhay at ministry. Hindi lang mahalaga ang pagsisimula, mahalaga ang pagtatapos na may katapatan sa Diyos. Yun yung mahalaga. Na mawala man tayo, tapat tayo na naglilingkod, tapat tayo sa ating Diyos. Ba yung si Pastor Celderio? 90 ba, Pastor? 87? Diba, sabi niya, daw mamamatay siya naglilingkod sa Sa Pilipos chapter 1 verse 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Tandaan natin na tiyak ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos sa atin. So ang Diyos, yung nagsimula ng PMC Zion at alam natin na hanggang dulo ay ating magagawa. Mararating natin na tayo ay nananatiling tapat sa Kanya. Ano po yung conclusion po natin? To finish strong, so avoid distraction, overcome fear, guard integrity, give God the glory, and become a testimony. Ito yung dapat natin malaman at dapat natin gawin. Ang reveal ay hindi lang po simula, ito ay proseso hanggang matapos. Kung tayo ay mayroong sira na dapat buuin, ito ay proseso. Hindi ito isang biglaan lang na kailangan na mabuo natin. At kapag natapos natin ito, na may katapatan, ang Diyos ang magbubukas ng bagong chapter sa church natin. Ang Reveal series ay paalala po ng Diyos na nagsimula ng kanyang gawain ay siya ring tutulong upang matapos natin ito ng matagumpay. So nakita natin yung 6 na series, so tanda natin, ito ay paalala ng Diyos na nagsimula ng ating gawain ay siya rin tutulong na matapos para tayo ay magtagumpay. So ito yung challenge sa atin. Ito yung dapat, ano ba? Huwag tayo maging Kristiyano, magaling magsimula, ngunit hindi makatapos. So sa tulong ng Diyos, mananatili tayo tapat, mananatili tayo may integridad, at tatapusin natin ang ating takbuhin para sa Kanya kalooban. Sa pagdamang natin,
Sa nais ng Diyos, dapat huwag tayong magaling lang magsimula. Kundi dapat alam natin. Napakahalaga po nito habang tayo ay nandito, habang ginagawa natin yung nais ng Diyos sa mga buhay natin. Yung nais ng Diyos sa iglesia. Kung tayo maging mga Kristiyano magaling magsimula, hindi tayo. Alam natin, kung nais natin na maabot yung finish line, dapat gawin natin ng tama ayon sa kalooban ng Diyos nang walang shortcut. Yun yung choice na dapat natin gawin. So tayo po ay mananalo. Panginoon, maraming salamat sa natapos ng series na ito na paalala mo sa bawat isa sa amin. Salamat dahil binigay mo sa amin, pinakita mo sa amin. At alam po namin na ito yung plano mo sa bawat isa kung bakit kami nandito. Kung bakit kami nasa iglesia mo. Dahil alam namin meron pang layunin sa aming mga buhay. Marami kaming mga pinagdaraanan. Marami kaming mga pinagdaanan. Ngunit ang aming dalangin, tulungan mo na makarating kami hanggang dulo. Na makarating kami ng tapat sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami sa bawat desisyon namin, bawat gagawin namin. Ikaw ang siyang maluwalhati at maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.